And start recording mga kalapida. Welcome sa isa na namang reaction video. So ang re-reaction na natin yung makikisawsaw din tayo dun sa pulis na nagkasa ng baril. Kasi may mga iba't ibang vlogger na sumawsaw dito. Siyempre, titignan natin kung may itutuwid tayo pagdating sa batas, pagdating sa iba-ibang pag-iisip, kung anong pwede nating maituwid sa mga vlog nila. Ang re-reaction na natin itong kay Rambo Talabong, okay? Yung dismissed police versus cyclist. The QC road rage case, okay? Pag-usapan daw natin. So, pag-usapan natin. Ano pag-uusapan natin? Yung kanyang video. 'Di ba? Yung kanyang reaction video tungkol dito sa video ng ni Wilfredo siya na yun. Okay? Bago po lahat, magandang gabi uli. Pwede kayong mag-subscribe sa akin. Paki-like, paki-share. Percy Labi the Vlogs. Okay, panoorin natin tong video ni Rambo kung talagang makakarambo ba to o maikli lang naman yung video niya, 5 minutes. Tignan natin kung ano yung pwede natin itama. Ayon sa nalalaman natin, kung may mali naman tayo, willing naman tayo magpa-correct. So, comment down below na lang kayo. Okay? So, issue hindi tao. So, kukomenta natin dito yung issue regarding dun sa reaction niya. Okay? Tuloy natin to. Ang pagkakawawa sa isang biker sa Quezon City at kung anong sinasabi nito tungkol sa ating bansa. Pag-usapan natin. Watch until the end. May makulay na pa si Kuya Driver na may baril. Basics muna tayo. August 8, 2023, around 6 p.m. Ito ang kwento ng mga report. Nagbabike ang isang siklista sa bike lane nang may isang sasakyan na dumaan doon. Dahil nagigipit na siya sa daan, tinapik daw ng biker yung sasakyan. Sa kanya kasi yung right of way. Pero instead na umalis yung sasakyan, nanatili ito doon. At pagkatapos nito, huminto yung sasakyan. Lumabas ang driver, isang dating pulis na si Willie Gonzales. Will Gonzales Inupakan pala. niya ang biker, naglabas ng baril at kinasa. Nakita nyo na siguro yung mga video at mga picture. Usually sa eksenang ito nagtatapos. According to Attorney Raymond Fortun, isang abogadong sinusubukang tulungan yung biker, ito. Okay. So, yung isang abogado, si Attorney Fortun, si Raymond. Kasi dalawang magkapatid yan na abogado, si Raymond tsaka si Siegfried. Tapos yung isa yung doktora sa forensics naman, si yun na yun. Kapatid nila, mga Fortun. Okay, si Raymond Fortun, yung attorney na nagre-react dito sa video na to ngayon, okay? Nangyari pagkatapos. Kinaladkad sa police station ang siklista. Doon, sinabing siya pa raw ang may kasalanan. Sa pilitan daw siyang pinapirma ng agreement na siya daw ang may kasalanan at pinagbayad pa ng 500 pesos. Hindi na sana ito malalaman ng buong bansa. Pero August 27, nag-viral yung video ng kanilang engkwentro. Todo batikos ang mga tao kay Willie Gonzales. Sa kalaunan, nawala yung original video. Tinreten daw yung nag-post. Pero as... Hearsay. Okay, hearsay Yun kaagad yung natin. Trineten daw yung nag-post. Kahit dun sa original statement ni Attorney Raymond Fortun, hearsay din. Okay? Tuloy. All know, once may video na sa internet, hindi na ito mawawala. Oo. Kahit sabi mong may video sa internet, pero i-authenticate pa rin yan. Hindi pa rin yan ang babasihan. Okay? Hindi pa rin yan ang babasihan. Kailangan may authenticate pa rin yan. Hindi lang yung video na nag-post or nag-viral sa social media. Yun na yung husgahan ng husgado. So, may due process pa rin yan talaga na pupuntahan na kahit sabi mo yan na yung resibo is forever. Kaya nga pwede pang makasuhan dito kung sa pagkakaalam ko yung nag-upload. Kasi nagka-areglo na Kung nagka-areglo na, bakit pa in-upload? So, pwede pang makasuhan dito ng cyber libel yung nag-upload niyan. Kung hindi ako nagkakamali. Okay? Tuloy. Sa lakas ng galit ng mga tao, kinailangang umaksyon ng QCPD. August 27 mismo, nag-press conference sila. Ang announcement, walang criminal case na ifa-file kay Gonzales. Yes.
kasi nagkaareglo, tsaka wala nang complainant. Okay? So, yun yung batas. Yun yung according sa batas. Wag po kayong magalit. 'Di ba? Ibig sabihin, walang kulong. Kinonfiscate na lang nila yung baril ni Gonzales at nirevoke yung kanyang permit to Hindi siya kinonfiscate. Ang alam ko, sinurrender. So, another magkaiba. Sinurrender yun kasi dun sa press conference, ang sinabi ni Willie Gonzales, hindi ko na to kailangan, hindi ko na to madadala kasi parang hindi ko na kayang mag-handle ng barel. Kaya isusurrender ko na. So, yun po yung nangyari sa press con. Isinurrender po, hindi po kinonfiscate. So, magkaiba po yun. At dito sa press conference na to, binigyan pa ng pulis si Gonzales ng plataforma. Sabi ni Gonzales, huwag daw siyang awayin. Nag-imbestiga rin ng Huwag siyang awayin kasi nga, nag-areglo na. So, ang may mali na dito, yung nag-upload ng video. Tapos na yung issue eh. 'Di ba? Okay? So, hindi sa kinakampihan natin si Mamang Willie kasi mali pa rin naman 'yon. Pero ang point dito, may krimen ba talaga nangyari? 'Di ba? Wala. So, kaya walang krimen na wala rin magrereklamo na eh. Nag-areglo nga eh. 'Di ba? Papunta tayo sa video na 'yan, sa areglo na 'yan, tuloy. TO. Nakita nilang yung kotseng minamaneho pala ni Gonzales sa video, hindi naman pala sa kanya. Pwede daw malagot yung mismo may-ari Wala rin kaso yun kung hindi sa kanya yung kotse. kotse. Si Gonzales naman, pwedeng kasuhan ng reckless driving. Pero Okay rin yun. at most, ang parusa ay multa. Ano bang gusto nyong parusa kay Willie Gonzales? Bilang mga mamamayan, anong gusto nyong parusa kay Willie Gonzales? Ibitay sa ipako sa krus? Ano bang gusto nyong Ano bang gusto nyong kaso kay Willie Gonzales? Kung ang babasehan natin yung social media, public public trial. Anong gusto nyong Anong gusto nyong parusa sa kanya? Kasi dito parang ang dating ng video, wala pa ring kulong, 'di ba? Kulong ba? May proseso ba dinaanan? Ano ba nangyari? Yung mga nagkikwento ba dito, hearsay lang yung mga kinikwento? O pinapalaki pa nila yung kwento? 'Di ba? Pwede rin i-revoke yung kanyang license. Pero wala pa rin kulong. At the end of the day, malaya pa rin si Willie Gonzales. So parang ang gusto ba ni Rambo ay makulong si Willie Gonzales? Okay? Ikaw magsampa ng kaso. Si Kuya Biker naman, pagod, takot, at vulnerable pa rin. Ang daming problema Paano mo nalaman? Nakausap mo ba yung biker? sa Pilipinas na tinuturo ng kasong ito. Isa-isahin natin at pag-usapan natin ang mga posibleng solusyon. Ang Tignan natin kung solusyon yung sinasabi mo ha. reglo sa Pilipinas at ang sirang justice system. Yun ang pag-i-issue natin, yung sirang justice system. Okay? Ang justice system hindi sira. Ang sira dyan, pwede yung mga taong umahawak. Okay? Kasi kung justice system, yan yung batas na eh. Susundin na lang nila yan. Patutuparin nilang ng tama. Okay? So, hindi justice system ang may problema dito. Yung mga tao na nasa likod ng justice system, yun yung pwede. 'Di ba? At hindi lahat. May mangilan-ngilan. Tuloy. Alam niyo ba na ang pag-aareglo ay legal? Sa Presidential Oh, legal. Maganda. Tama naman. Legal. Legal talaga yan. Okay? Decree 1508, encouraged pa ito para madaling ma-resolve ang mga kaso Tama. at para hindi raw makongest ang mga korte. Ang problema, ang daling abusuhin ito. Lalo na sa bansa natin na talamak ang inequality Bakit aabusuhin? Bakit aabusuhin? Halimbawa, ikaw, nagkaroon ka ng problema, hindi mo aareglohin. Pag naareglo mo, ibig sabihin, inabuso mo. Hindi ba pwedeng nagkaroon ng kapatawaran? At nagbayad ng danyos? May masama ba dun sa areglo? Nasasamantala ba yung areglo? Parang wala ako nakikita masama sa areglo, di ba? Inaabuso ito ng mayayaman at makapangyarihan Mayaman versus mahirap.
Rafi Tulfo, ikaw ba yan? De, joke lang, Rambo. Rambo Tulfo, ikaw ba yan? Para makaiwas sa mga kaso. Hindi din. Ikaw, sa bibig mo nga nang galing ito. Establishing a system of amicably settling disputes at the barangay level. Kahit sa pulis pwede to para hindi nga ma-congest yung yung mga, ang tawag ito, hukuman natin, yung mga korte natin. Diba? So, walang masama dyan. Ma-resolve ang mga kaso at para hindi raw ma-congest ang mga korte. Tama. Problema ang daling abusuhin ito. Sinong mga abuso yung mayaman? Paano kung yung mahirap pa nakagulpi sa mataas, aareglo din si, mahirap? Bawal? Ididemanda sila, tutuluyan sila nung paano kung nagpaareglo naman yung mayaman? Nakikita ba natin lahat? Yun yung mahirap kasi hindi naman natin nakikita lahat, pero magko-conclude tayo ng i-generalize natin yung mga ganon, 'di ba? May mga mayayaman din naman na nagpapaareglo Mas gusto nga ng mayaman yun kasi yung oras din nila hindi na rin maaabala. 'Di ba? Halimbawa, sasakyan nila na bunggo, mamahalin. Okay? Papaareglo nila yon. Kailangan ba dumaan pa sa korte o sa mga mga mahabang proseso kung kayang areglohin? 'Di ba? Hindi ko sinasabing umiskip kayo sa due process kasi nandun yung aregluhan, pwede yun mangyari sa both parties. Hindi ko sinasabing wag kayong pumunta sa due process Ang sinasabi ko pwedeng mangyari yung aregluhan. Kung magkakaayos yung dalawang partido. Kung hindi naman magkakaayos yung dalawang partido, saka kayo pumunta sa due process. 'Di ba? So ito yung madaling abusuhin. Hindi ko alam kung saan galing yan at saan data mo. Okay, tuloy. Lalo na sa bansa natin na talamak ang inequality. Inaabuso ito ng mayayaman at makapangyarihan. Kung ikaw mayaman, isa ka sa nang-aabuso. Tama ba yun? Pwede ba yun? Mukhang mayaman si sa panghusga ng ating paningin. Mukha naman mayaman si Rambo. Kasi malaki kinita nito sa ilang pelikula na Rambo, di ba? So, halimbawa, i-label ka ng ganon, mayaman at makapangyarihan. Di, sinama mo yung sarili mo sa ganon. Di ba? Para makaiwas sa mga kaso. Babayaran lang nila and poof, wala na. Poof! Wala na. Nasa tao naman yung kung magpapasettle o hindi Okay? Alam mo kung anong problema dito sa sistema mo, sa sistema natin? Hindi nyo kasi tinuturuan yung tao ng tamang sistema. Ang tinuturo nyo, umasa sa ayuda. Pero kung ipapaliwanag nyo sa kanila yung batas, ipapaliwanag nyo, katulad nung ginagawa nila Attorney Libayan, katulad ng ginagawa nila Attorney Claire, sa tingin mo maaabuso yung maliliit pag nalaman nila yung mga karapatan nila? 'Di ba? Malamang hindi. Hangga't hindi nyo tinuturo yung dapat ituro, kayo biktima talaga ng mga ganyan sistema. 'Di ba? Kasi nananatiling mangmang yung mga tao. Sanay sa ayuda, sanay kay Rafi Tulfo. 'Di ba? Marami sa mga biktima, mga hindi kayamanan at mahirap. Marami sa kanila, napipilitang mag-areglo na lang. At maraming ang hindi na nagpapa-areglo Talagang hindi sila nagpa-file ng kaso. Bakit? Alam nyo, we can't take it against them. Sira ang Philippine justice. No. Kawawa naman yung justice system kung sisirain mo. Hindi ba pwede yung mga nasa likod nun ang sira? Kung yung mangilan-ngilan? Kasi kung sira ang justice system natin, useless pa yung mga ginawang batas natin. Useless pa yung mga ginawang useless na yung mga ginawa nating mga batas-batas na yan. 'Di ba? Kung sira yung justice system natin. Merong mangilang-ilang tao na tiwali at bulok. At yun, hindi natin maikakaila. 'Di ba?
Pero kung sasabihin mong sira, buti na lang no, hindi abogado to. Kung galing sa abogado, ganito yung sinasabi nito. Disbar to eh. 'Di ba? Sisiraan mo yung justice system ng Pilipinas. Tuloy. System. Ilan lang ito sa mga bagay na kailangan nilang isipin. Lawyer's fees at lahat ng gastos para sa labang ito. Lawyer's fee, may PAW. Yung gastos, oo, kasi kailangan mong pumunta ng hearing. Escaping from work, pero pag nanalo ka naman, may danyos, bawi ka. Tuloy. Yun yung mga hindi kasi tinuturo eh. Ang ituturo lang sa atin, ganito. Bahala ka, ganyan, 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 ganyan. Pero halimbawa kung kukuha ka talaga ng totoong hustisya, may PAW. Diba? Pwede kang mag-skip ng work. Pwede kang mag-ano kasi may hearing. Pero ang point nun, may balik naman yun kung ikaw yung nanalo. Pero hindi nyo tinuturo kung mananalo ka, kung mailalaban mo yung kaso mo eh. Ang itinuturo nyo, ang pinapasok nyo sa tao agad, na pag maliit, talo ka kaagad sa mayaman. 'Di ba? Maraming PAW lawyer na magagaling na kaya nilang talunin pa yung mga private lawyer. Magagaling na prosecutor. Patay tayo dyan. Yan ba, alam mo sayang kasi ang dami niyang followers, ang dami niyang viewers, tapos sisiraan niya yung justice system natin. Tuloy. Di pagpunta sa trabaho para makapunta sa mga hearing, emotional baggage ng kaso at banta sa kanilang buhay. At ilan lamang ito Kung ito ang kaharap mo at hindi ka mayaman at makapangyarihan, talagang aayaw ka. 'Di ba? Pag wala kang alam, talagang aayaw ka. Kasi ayaw niyong turuan. Pinababayaan niyong maging mangmang yung tao. Ayaw ka talaga, bakit? Wala kang alam eh. 'Di ba? Wala kang alam, hindi mo alam yung karapatan mo, ayaw ka. Pero kung alam mo yung karapatan mo at talagang naagrabyado ka, ilalaban mo yung karapatan mo, ilalaban mo yung tama. At the end of the day, at the end of the yung trial na yan, ikaw mananalo dahil alam mong nasa tama ka. Justice is served. Mayaman ba o mahirap? Hindi. Equal. Pwedeng mahirap ka. 'Di ba? Huwag natin siraan yung justice system sa Pilipinas. Huwag natin siraan. Tandaan niyo yan. Lalo na kung mayaman at makapangyarihan ang kalaban mo. Kaya ang nangyayari... Paano na daw kung mayaman at makapangyarihan yung nakalaban mo? Bigay na natin na example si Atty. Libayan tsaka si Raffy Tulfo. O bakit si Atty. Libayan lumalaban kay Raffy Tulfo? Dinimanda ni Raffy Tulfo si Atty. Libayan. Sa totoo lang, makapangyarihan si Raffy Tulfo at maimpluwensya. 'Di ba? Senador. Naintindihan nyo? Pangit yung ganyan, yung activate mahirap card. Mayaman versus mahirap card. Huwag nyo pong turuan yung ganyan yung mga tao. Kasi yan yung tatanim sa utak nila na mahirap tayo, wala tayong kalaban-laban. 'Di ba? Imbis na ituro natin na may karapatan tayo at ito yung ilaban natin. Mas maganda po 'yun. Mayaman at makapangyarihan, nakakapag-areglo, nakakaiwas sa kaso, at nauulit yung kanilang mga maling ginawa. Marami sa kanila Pwede kang umareglo ng sorry lang at hindi ka magbayad. Minsan nga naiintindihan pa na mayaman yun eh. Alam mo yun, nakasagi ako ng sasakyan. Okay? Nakuha sa himas, nakuha sa sorry. Alam mo yun? Tapos sasabihin mo, against mayaman sa mahirap. Huwag ganun. Huwag ganun. Huwag niyong turuan yung mga tao maging mangmang. Turuan niyo silang maging matalino. Turuan niyo silang matuto. Kaposisyon at nai-elect pa. Ang kawawa. Maganda yun Maganda yung sinabi Nauulit yung kanilang mga maling ginawa. Marami sa kanila nakakaposisyon at nai-elect pa. Raffy Tulfo, pinariringgan ko. Convicted criminal daw, tapos nakakatakbo pang senador. Pinariringgan ka Raffy Tulfo ni Rambo.
Totoo. Yun, bakit ngayon, Bakit si Raffy Tulfo? Tsaka ba't napunta doon? Ulitin nga natin. At makapangyarihan, nakakapag-areglo. Yun, makapangyarihan ka daw, Raffy Tulfo, nakakapag-areglo. Sino ba yung nareglo mo, Raffy Tulfo, at nakatakbo kang senador? Nakakaiwas sa kaso, at nauulit yung kanilang mga maling ginawa. Marami sa kanila nakakaposisyon at nai-elect pa. Raffy Tulfo nga yun. Nakakaposisyon at nai-elect pa, Raffy Tulfo. Mayaman at mahirap card daw activated dito. Ayan, sample ka pala eh. Tuloy. Ang kawawang mga biker. Karamihan sa mga kalsada ng ating bansa, walang karapatan ng mga biker. At alam nyo, nakakalungkot ito kasi parami ang mga biker ng Pilipinas. Marami sa kanila. Hindi na ako magkikwento tungkol dyan sa bike, mga bike lane yan. May bad experience ako dyan. Sige, tuloy na lang natin to. Na sa ating transportation system. At syempre, maraming hindi nakakabili ng kotse. Pero sa bansa natin, bago ka magkaroon ng karapatan sa kalsada, kailangan may kotse ka. Hindi din! Saan nanggagaling yun? Saan nanggagaling yun? Saan galing yun? Saan nanggagaling yun? Hindi na tayo we live in a car country, we live in a motorcycle country, at saka bike. Motorcycle na yung mas marami. Tignan mo. Grabe, no? Karapatan sa kalsada, kailangan may kotse ka. Para magkaroon kang karapatan sa kalsada, kailangan may kotse ka. Tandaan nyo po, mas may karapatan sa kalsada yung pedestrian. Kaya nga po tinuturo sa LTO yun eh. Laging bibigyan ng karapatan, uunahin yung pedestrian. Lalo na kaya pagka nakakita ka ng pedestrian lane, mag-slow down ka. Kasi ang bibigyan mo ng karapatan, hindi yung kotse, yung pedestrian. Huwag nyo pong baluktutin yan. Palaging walang bike lane. Kung may pedestrian lane nga, nagpapasalamat na tayo eh. At sa rare cases na may bike lane, walang barriers para protektahan sila. Yun yung ipasan yung batas, mga senador, na kung ano-anong pinagagawa nyo hearing. Resulta, ang daming naaaksidente at ang daming namamatay. Kaya naman kung nalalaman natin ng isang tao yung nagbabike, anong una nating tanong? Hindi ba delikado yan? Hindi ba healthy yan? Delikado ang bike talaga sa highway. Kahit saan angulo mo naman tignan eh. Diba? Kaya nga talagang dapat, parang sa ibang bansa, yung bike lane nila may barrier. Para hindi sila hindi mangyari yung mga nakakasagi o yung mga motor papasukin yung bike lane. May barrier dapat talaga. Okay, tuloy. Fortunately, oo. Delikado. Literally, merong Facebook page ang mga siklista at ang pangalan, Stop Killing Us. Sa ibang bansa, nire-respeto ang mga pedestrian at mga biker. Tama yun. Kaya dapat, sundin yung ituro natin dito. Diba? Napakasimple lang. Ituro natin dito yun. Sa ating bansa, ang tingin sa kanila, sagabal sa kalsada. Kasi yun din yung pinapakita natin. Yun yung naging kultura. Kultura daw ng pulis. Ibang topic to. Okay, tuloy. Kultura ng pang-aabuso ng mga pulis. Pag-usapan i-generalize mo na naman. Huwag natin bigyan ng pangit na imahe yung kapulisan. Kaya natatakot na yung mga tao sa kapulisan kasi na-generalize eh. Lalo na yung ginagawa sa Senado, yung mga pamamahiya sa mga pulis. Kahit saan naman may bulok eh. Hindi lang naman sa kapulisan. Kahit sa mga private na kumpanya. Ang daming bulok. Lahat tayo may kabulukan. Ikaw, imposibleng wala kang kabulukan. 'Di ba? Pero ipapakita mo at i-generalize mo lahat na yung kapulisan natin ganyan. Matakot yung mga tao sa kapulisan natin. Ako nga, chinachat ko pa yung ibang pulis na vlogger na sabi ko, bigyan nyo naman ng respeto yung binababoy na tayo sa Senado. 'Di ba? Gumawa naman kayo ng vlog na tataas yung ng pulis, yung standards. Natin ito. At alam kong hindi ito ang huling beses na pag-uusapan natin ito. Pero interesting sa case parang gusto mo dumami pa. Parang gusto niya madami pa hindi uli. Mga pulis, mga abuso daw kayo ng mga abuso. Panawagan nito.
Kasi daw hindi daw yung huli, hindi lang yan yung huli. Mga 1 million times pa sa mag-uusap. Ito ay pinapakita yung extent ng problema. Itong si Willie Gonzales, dismissed policeman. Sa report ng Tribune, dinismiss siya noong 2000. Nagpalaya siya ng 2 Chinese na dinetain dahil sa droga. Sabi sa report ng Tribune, tumanggap siya at ng kanyang station commander ng 650,000 pesos. Imagine nyo, dismiss na siya pero ganito pa rin siya umasta. Nakatext ko si Wala namang masama. Matapang siya eh. May proseso. Kung anong dapat gawin, yun yung dapat gawin. Kung sasampahan ng kaso, sampahan ng kaso. Kaso nagkaayos eh. 'Di ba? Mayor Joy Belmonte tungkol dito. Sabi niya itong si Gonzales ay isang menace to society. O, 'di ba? Ganun na kaagad paninira. Ang tawag na dito sa ginagawa nila eh grandstanding. 'Di ba? Kita mo papatawag pa sa hearing 'yan. Para mag-grandstanding lang uubusan nyo ng pera yung mga ganyang hearing. Napakasimple lang yan. Diba? Anong pwedeng mangyari at anong dapat mangyari? Maraming pwedeng gawin. Sa daming kailangang gawin, parang imposible. Una, syempre kailangang empowered ang mga biktima. Dapat na poprotektahan sila. Paano mo nyo pinoprotektahan kung sasabihin nyo walang laban yung mahirap sa mayaman? Diba? Paano nyo po protektahan? Kung kayo mismo sinasabi nyo, yung mga mahihirap walang laban sa mayaman. Dapat hindi kaya silang takutin. Pangalawa, kailangang mawala yung kultura ng abuso ng pulis. Pangatlo, So, kailangan niya nasa liderato. Kailangang magbago yung transportation system natin. Ano hindi ito dapat? magagawa overnight. Pero pwede na nating unti-untiin. Ang pinaka may kapangyarihan para baguhin ang mga ito, mga politiko natin. Alin yung road rage? Politiko natin? Disiplina sa sarili, yun yung meron. 'Di ba? Kung wala kang disiplina sa sarili mo, ako inaamin ko minsan wala rin talaga akong disiplina. 'Di ba? Pero kailangan alam mo yung mga consequences ng gagawin mo at dapat handa kang harapin. Yun lang siguro yung pagkakaiba. Kasi ako kahit sabihin na natin nagiging pasaway ako, pero alam ko yung consequences na kakaharapin ko at handa ako harapin yun. Tuloy. Pero may political will kaya sila? Kung hindi man lahat, Wala nang political will ng mga politiko natin ngayon kasi lahat namumulitika at lahat nag-grandstanding na. Nakikita nyo naman sa Senado, wag kayo rin magbulag-bulagan. halos lahat sa kanila ay car rider. Lahat sa kanila ngayon ay motorcycle rider. Marami sa kanila mga former police at military. At marami sa kanila nakakabenepisyo. Ang pangit, no? Parang ang hirap na tapusin nito, 5 minuto lang. No? Yung paninira sa military tsaka sa police. Grabe. Grabe. Mga sirang sistemang ito. Anong pwede natin gawin? Huwag tayong tumigil mag-ingay. Hindi nyo kailangan mag-ingay. Kailangan nyo matuto. Ramdam natin sa ating mga opisyal na dapat wakasan na ito. Kailangan Paano? Simulan nyo sa Senado. Mag-ingay kayo sa Senado. Nang sabihin mo kay Senator Mig Zubiri, disiplinahin niya yung mga senador niya. 'Di ba? Gumawa sila ng batas, hindi sila yung nang namamahiya na lang ng tao. Hindi in aid of legislation yung nangyayari sa Senado, nakikita nyo. Tapos dadalhin pa yung issue ng ano na yan. Nag-propose pa si Jinggoy na dalhin yung issue na yan sa Senate. Anong kalokohan yan? lang gumawa ng mga polisiya at mga batas para hindi na maulit ang isa pang Willie Gonzales. Anong polisiya at batas ang gagawin mo? May batas na dyan. May batas na dyan. Ito yung point eh. Ito yung point. Kung yung nakabike na yun, alam niya yung gagawin niya, dinimanda na niya on the spot. 'Di ba? Sorry siya, wala siyang video.
pero natutukan siya ng barel. Kaya lang ito yung point. Ba't yung video inilabas ng tao kung kailan tapos na yung nagkaaregluhan? Tapos dun mag-iingay ngayon, pati sila Raymond Fortune. Ang tawag naman dun sa ginagawa nila, ambulance chasing. Kasi sinabi nung siklista, okay na po ako, ayoko na pong magkaroon ng mga issue-issue dyan, di ba? Pero bakit kailangan sumausaw pa ng ibang tao sa ganyan issue? Di ba? Maraming Willie Gonzales. Hindi lang naman pulis eh. Kahit hindi naman pulis nagdadala ng baril eh. Diba? Pero anong batas ipapasa mo na mawala na isang Willie, wag na magkaroon ng isang Willie Gonzales? Anong batas? Paki-explain. Anong batas ang pwedeng gawin na wag na magkaroon ng Willie Gonzales? Siguro yung batas na yun, wag po niyong pangangalanan yung anak nyo na Willie kung Gonzales ang apelyido nyo. Iyon siguro pwedeng iba sa batas. Shoes ko. Ano tingin nyo? Mga biker at may kilalang biker, anong kwento nyo? Anong dapat malaman at baguhin ng gobyerno? Yung Senado, simulan nyo dun. Sa dami ng problema, saan dapat sila magsimula? Sinabi ko na. Kung gusto mag-suggest ng topic, mag-comment din lang kayo. Hindi ako nagko-comment, nagre-react ako ng video para sa'yo. Hindi kayo mapag-iwanan sa balita. Pwede mong sagutin to, Rambo. Rambo Talabong. Di ba? Rambo. Okay, Sir Rambo. Yun muna mga kalapida. Comment kayo kung anong masasabi nyo, di ba? At least tayo sa community natin, sweep na daw USA. Miss Winnie. Di ba? Anong masasabi nyo dito sa issue dito sa mga ganito, di ba? Ang issue dito, turuan natin yung mga tao at yung advokasya natin na wag maging mangmang. Huwag masanay sa ayuda. Kailangan matuto kayo na alamin yung karapatan nyo para hindi kayo nagmumukhang kawawa pagdating sa mga ganyan sitwasyon. Yun yung importanteng matutunan ng tao at yun yung advocacy natin. 'Di ba? Pati ang against tayo sa mga poverty porn. So yun lang muna mga kalapida. Magandang gabi po and stop recording.